Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC2, Quarter 2, Week 6. Ang ating paksa ay kalinisan sa bahay tungo sa maayos na kapaligiran. Magandang araw! Isulat sa inyong kwaderno ang pangalan ng larawang madalas niyong ginagawa tungkol sa pagkamaayos. Ipaliwanag ang inyong napili. Unang larawan. Ikalawang larawan. Ikatlong larawan. Ikaapat na larawan. Ikalimang larawan. Ano ang inyong napansin sa ating ginawa? Bakit kaya magkakaiba ang ating pinilahan na mga larawan? Ano-ano ang mga mabuting dulot kung naisasagawa ang mga gawain sa bawat larawan? Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang mga kabutihang dulot ng pagkakaroon ng malinis na tahanan at maayos na kapaligiran. Gayon din, maipakita ang kalinisan tungo sa paglinang ng pagkamaayos sa sarili at kapaligiran. Ano sa mga gawaing bahay na tinalakay natin noong nakaraang linggo ang inyong naisagawa at patuloy na isinasagawa? Bakit mo ginagawa ang mga gawaing nakaatang sa iyo sa inyong bahay? Halimbawa, pagtatapon ng basura sa tamang lagayan. Basahin natin ang mga susing salita. Dagli, mabilisang pagkilos o agad-agad. Nagsasalansan, pag-ayos ng mga bagay ng magkapatong. Waste segregation, angkop na paghihiwalay ng mga basurang nabubulok at di nabubulok. Ano-ano ang mga gawaing nagpapakita at nagpapanatili ng pagkamaayos o orderliness sa bahay? Paglilinis ng bakuran, pag-aayos ng sala, pagliligpit ng pinaglutuan, pag-aayos at pagliligpit ng pinaghigaan, paghuhugas ng mga pinagkainan, pagtatabi ng mga gamit sa pag-aaral. Ano-ano ang kabutihang dulot ng pagtupad sa mga gawaing ito? Malusog na katawan, ligtas sa mga sakuna, masayang damdamin o pakiramdam. Halina't magbasa. Ang pamilya ni Miko sa sitio maayos. Tik-tilaok, tilaok ng manok, bip bip bip, ito ang busina ng mga sasakyan sa kalsada. Kring kring kring, ito ang tunog ng cellphone ni nanay. Gising na mga anak, tayo ay maghanda para sa araw na ito. Malakas at masayang sabi ni Nanay Nerissa. Pagmulat ng aking mga mata, ang lahat ay may ginagawa. Si Nanay Nerissa ang naghahanda ng aming almusal sa hapagkainan. Si Tatay Larry naman ang abala sa baong pananghalian at pagliligpit ng pinaglutuan. Si Kuya Joel ang nagsasalansan ng aming kagamitang pang-eskwela. Si Ate Rose naman ang nagwawalis sa loob at labas ng bahay. Dagli akong bumangon at iniligpit ang aming higaan. Pagkatapos naming mag-almusal, tumulong din ako sa paghugos ng pinagkainan. Kring kring kring, pangalawang alarm ng cellphone ni Nanay. Mula sa ating binasang kwento, ano-ano ang mga nabanggit na gawaing bahay? Pagluluto, pagliligpit, pagsasalansan ng gamit, pagwawalis, pag-aayos ng higaan at paghuhugas ng pinggan.
Mayroon pa bang gawaing bahay ang hindi nabanggit sa kwento, subalit ginagawa na ninyo upang mapanatili ang kaayusan sa buhay? Oo, halimbawa paglalaba, pagtutubig ng halaman, pagbubunot ng sahig, at pagtatapon ng basura. Ano-ano ang mabuting dulot ng pagtupad ng gawain bawat miyembro ng pamilya ni Miko? Nagiging maayos at malinis ang bahay, nagkakaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan, at nagiging masaya at magaan ang buhay ng pamilya. Paano napapanatili ng pamilya ni Miko ang kalinisan sa kanilang bahay? Tinutulungan ng bawat isa ang paggawa ng gawaing bahay, tulad ng pagluluto, pagliligpit, pag-aayos ng higaan, pagwawalis at paghuhugas ng pinggan. Bakit pinananatili ng pamilya ni Miko ang kalinisan sa kanilang bahay? Upang maging maayos, maganda at masarap tirhan ang kanilang tahanan. Sa iyong bahay, ano-ano ang mga gawaing nakatakda sa bawat miyembro ng pamilya? Si nanay ang nagluluto, si tatay ang naglilinis sa bakuran, si ate ang naglalaba, at ako ay nag-aayos ng higaan at nagwawalis. Tandaan, ang kabutihang dulot ng kalinisan ay kakambal ng pagkamaayos o orderliness upang matiyak ang kalusugan, kaligtasan at kasiyahan ng buong pamilya. Ang pagpapanatili ng kalinisan ay pagpapanatili din ng kaayusan upang matiyak ang kalusugan, kaligtasan at kasiyahan ng pamilya. Naisasagawa natin ito kung tayo ay may maayos at malinaw ding mga gampanin, hindi lang sa ating sarili, kundi pati na rin ang iba pang mga kasapi o miyembro ng pamilya sa bahay. Gawain bilang isa, malulungkot o matutuwa. Iguhit sa inyong kwaderno ang masayang mukha kung ang gawain ay may kabutihang dulot, kung napapanatili ang kalinisan at kaayusan. Malungkot na mukha naman kung walang kabutihang dulot. Iniligpit ni Noni ang kanyang uniforme pagkabihis. Masayang mukha. Iniwan ni Nena ang mga aklat sa mesa sa may kusina pagkatapos mag-aral. Malungkot na mukha. Tinutulungan ni Rosa ang kanyang nanay Feli sa pagtitiyak na malinis ang paghugas ng pinagkainan. Masayang mukha. Inihagis ni Susie ang kanyang sapatos sa pintuan pagkatapos niyang gamitin. Malungkot na mukha. Inihihiwalay ni Leo ang mga basurang plastik sa mga nabubulok na basura. Masayang mukha. Ang lahat ng ating tinalakay sa araw na ito ay nakatulong sa atin para tukuyin at unawain kung ano-ano ang mga gawaing nagpapanatili ng kalinisan sa bahay. Gayon din ang kabutihang dulot nito. Commitment sheet. Sa isang malinis na papel, sumulat ng hindi bababa sa 5 gawaing nagpapanatili ng kalinisan sa bahay na inyong isinasagawa at kabutihang dulot nito sa sarili at pamilya. Maaaring hugutin ang sagot mula sa larawan. Pagligpit ng hinigaan upang maayos at maging kasiyahan ng mga magulang o tagapangalaga. Pagtulong sa paghugas ng pinagkainan upang maging malinis at makaiwas sa sakit. Pagbalik ng aklat sa lugar na pinagkuhanan upang makaiwas sa aksidente. Pagsalansan ng mga tsinelas at sapatos sa tamang lagayan sa may pintuan upang hindi makasagabal o walang madulas. Pagwawalis sa loob at labas ng bahay upang mapanatiling malinis at makaiwas sa sakit. Pagligpit ng laruan pagkatapos gamitin upang makaiwas sa aksidente.
paghihiwalay ng mga basurang nabubulok sa hindi nabubulok bilang pagsunod sa mga alituntunin sa pangangalaga sa kapaligiran at makaiwas sa anumang uri ng sakit. Pagpulot ng kalat sa loob at paligid ng bahay kapag nadaanan upang hindi maaksidente. Pagliligpit ng kagamitang pang-eskwela pagkatapos gawin ng takdang aralin upang maisaayos at hindi maiwan sa kung saan lamang. Paglagay sa basket ang mga maruruming labahan upang madaling maisaayos at makagagaan sa gawain. Magsulat ng maikling kwento na naglalaman ng hindi bababa sa 3 pangungusap. Ang mga ito ay mga gawaing bahay na nagpapanatili ng kalinisan at kaayusan na iyong isinasagawa. Kaugnay nito ay ang kabutihang dulot ng pagsasagawa nito. Para sa 2nd araw. Pagmasdan ang mga larawan. Ito ay sala. Ito naman ay kusina. Kwarto. Kainan. Banyo o toilet. Bahay. Ano-ano ang bahagi ng inyong tahanan? Paano mo mapapanatiling malinis ang iba't ibang bahagi ng inyong tahanan? Makinig sa mga sitwasyon o gawaing bahay na aking babanggitin. Sabihin kung ito ay lagi mong ginagawa, minsan mo lang ginagawa o nais mo pang matutunan. Idagdag din kung saang bahagi ng bahay mo ito ginagawa. Pagliligpit ng hinigaan sa kwarto. Tumutulong sa paghuhugas ng pinagkainan. Pagbabalik ng maayos ang aklat sa pinagkuhanan. Pagsasalansan ng mga tsinelas at sapatos sa tamang lagayan o sa may pintuan. Pagwawalis sa loob at labas ng bahay. Pagliligpit ng laruan pagkatapos gamitin sa lagayan sa sala. Paghihiwalay ng mga basurang nabubulok sa hindi nabubulok sa bakuran. Pagpupulot ng kalat sa loob at paligid ng bahay kapag nadaanan. Pagtatago ng mga gamit pagkatapos gawin ang takdang aralin. Paglalagay ng maruruming damit sa tamang basket sa kwarto. Sa araw na ito, pag-uusapan at aalamin natin ang angkop na mga gawain sa paglilinis para sa iba't ibang bahagi ng tahanan. Kaugnay nito ay ang pagsasagawa ng mga gawain sa paglilinis para sa iba't ibang sitwasyon. Ano-ano ang mga bagong gawaing bahay na hindi nyo ginagawa noon na ngayon ay sinusubukan at pinipili nyong gawin? Sa bawat bahagi ng inyong bahay, ano-ano ang inyong ginagawang paglilinis o susubukang gawin? Ano kayang maaaring mangyari sa mga miyembro ng pamilya kapag marumi ang bahay? Bakit iyon ang iyong piniling gawin? Susing salita. Komunidad. Pangkat ng tao sa lipunan o sa isang lugar. Sisidlan. Anumang maaaring paglamanan ng mga bagay na nais itago o pag-ipunan. Lalagyan. Dengue. Sakit na dulot ng virus na dala ng kagat ng lamok. Lagyan ng check ang mga araw na nagpapanatili mong maayos at malinis ang iyong itinakdang espasyo. Ano-ano ang mga gawaing kalinisan sa tahanan ang maaaring mag-iwas sa sakit sa pamilya? Ano-ano ang mga gawaing nagpapamalas ng pagkamaayos o orderliness sa komunidad? Pagtatapon ng kalat sa tamang basurahan sa kusina, pagpupulot ng kalat na madadaanan sa kwarto, kusina, kainan, sala, banyo o bakuran.
Pagtatakip ng mga sisidlan ng tubig sa kusina o banyo. Pagsasagawa ng waste segregation sa bakuran. Paglilinis ng bakuran o harapan ng bahay. Halina't magbasa. Ang aking kalaro mula sa Sitio Dagat-Dagatan. Kring kring kring, pangalawang tunog ng cellphone ni nanay. Pagkatapos ng aming paghahanda, papunta na kami sa paaralan. Pagdating ko sa paaralan, ang aking kaibigan si Maya ay palagi akong tinatawag. Miko! Siya ay lagi kong kinakukwentuhan habang kami ay naglalakad patungo sa aming silid-aralan. Isang araw, hindi ko narinig ang kanyang boses. Tumakbo ako sa aming guro para tanungin kung bakit wala si Maya. Teacher Vanessa, bakit wala po si Maya ngayon? Tanong ko sa aking guro. Nakakalungkot, Miko. Siya ay may sakit. Nagka-dengue siya. Sagot ni Teacher Vanessa. Marahil, namugad ang mga lamok na may dalang dengue sa tubigan. Minsan sa mga sirang gulong, kung hindi isa, mga baradong kanal. Dagdag ni Teacher Vanessa. Naririnig ko po sa balita kagabi, Teacher Vanessa, na bumaha sa Sitio Dagat-Dagatan dahil sa malakas na ulan noong nakaraang linggo. Doon po nakatira ang aking kaibigang si Maya, banggit ni Miko sa guro. Ano ang nangyari kay Maya? Nagkasakit siya ng dengue. Bakit siya nagkasakit? Dahil sa lamok na nagmumula sa mga tubigan, sirang gulong o paradong kanal. Maaari kayang napigilan ang pagkakasakit ni Maya sa paanong paraan? Paano nakaapekto ang kalagayan ng kapaligiran nila Maya sa barangay Dagat-Dagatan sa kanyang pagkakasakit? Nakakaapekto ang kapaligiran nila Maya dahil nagkaroon ng baha at naiwan ang mga tubigan sa barangay Dagat-Dagatan. Doon namugad ang mga lamok na may dalang dengue, kaya siya nagkasakit. Bakit mahalaga ang pagkamaayos at kalinisan sa iba't ibang bahagi ng bahay sa komunidad? Sa puntong ito, ipinapagyaman na natin ang pag-unawa ng kalinisan at pagiging maayos sa iba't ibang bahagi ng bahay ay may kaugnayan sa kalusugan at kaligtasan ng pamilya. Kung ano ang mga bagay na naisasagawa natin sa bahay ay maaari din nating gawin para sa iba't ibang sitwasyon at kapaligiran. Gawain isa, ang mga sitwasyon o gawaing nakasaad sa bawat bilang ay mga gawaing nagpapanatili ng kalinisan at kaayusan. Sa sagutang papel, iguhit ang tatlong bituin kung lagi mong ginagawa at kung kaya mo ring gawin ito para sa kapaligiran. Dalawang bituin naman kung ito ay minsan mo lamang ginagawa. Isang bituin kung ito ay hindi mo pa ginagawa pero nais mo itong matutunan. Pagwawalis sa loob at labas ng bahay. Paglalagay ng basura sa bulsa o sa bag kung wala pang nakitang basurahan. Pagpupulot ng kalat na nadadaanan. Pagtakip ng mga sisidlan o lalagyan na pwedeng pamugaran ng mga insekto. Pagtatanim ng mga halaman o puno sa bakuran. Ang lahat ng ating tinalakay kahapon at sa araw na ito ay nakatulong sa atin para tukuyin at unawain kung ano-ano ang mga gawaing nagpapanatili ng kalinisan sa iba't ibang bahagi ng bahay na pwede rin nating gawin para sa kapaligiran o sa iba't ibang sitwasyon. Suriin ang mga sitwasyon o gawain. Isulat sa sagutang papel ang mga salitang, "Kaya ko yan," kung tama itong gawin sa bahay at sa pamayanan. Pagwawalis sa loob at labas ng bahay. Kaya ko yan. Paglalagay muna ng basura sa bulsa o sa bag kung wala pang nakitang basurahan. Kaya ko yan. Pagpupulot ng kalat sa loob ng bahay at sa paligid kapag nadaan. Kaya ko yan.
Pagtatakip ng mga sisidlan o lalagyan na pwedeng pamugaran ng mga insect sa kusina o banyo. Kaya ko yan. Pagtatanim ng mga halaman o puno sa bakuran. Kaya ko yan. Sagutin ang katanungan sa loob ng 3 hanggang 5 pangungusap. Bakit mahalagang matutunghan ang mga gawaing bahay para din sa pagpapanatili ng kalinisan, kaligtasan at kalusugan ng pamilya? Para sa ikatlong araw. Malinis at maayos na espasyo. Hahatiin kayo sa 5 grupo. Bubunot ng lugar na aalagaan. Magtutulungan sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan nito. At sa huling araw ng linggo ay kayo rin ang huhusga kung maayos at malinis ang bawat lugar. Sa araw na ito, bibigyang halaga natin ang ugnayan ng kalinisan sa bahay at maayos na kapaligiran sa paglinang ng pagkamaayos sa sarili. Gayon din ang paglalapat ng kalinisan sa bahay na may pagsunod sa mga alituntunin at tagubilin ng pamilya. Ano o ano-ano ang mga bagong gawaing inyong natutunan na ipinapangako nyong laging isasagawa? Susing salita, nakapanlulumo, matinding lungkot na dulot ng isa o iba't ibang pangyayari. Bangketa, gilid ng daan na bahagyang mas mataas at sementado para sa mga taong naglalakad. Pumukaw, pagmulat, paggising sa pagkatulog o pagkakaroon ng interes sa isang bagay o pangyayari. Lagyan ng check ang mga araw na napapanatili mong maayos at malinis ang iyong itinakdang espasyo. Ano-ano ang mga gawaing nagpapamalas ng pagkamaayos o orderliness sa paaralan? Pagwawalis sa loob at labas ng silid-aralan. Pagsasalansan ng mga aklat sa tamang lagayan. Pagtatago ng mga gamit na panglinis sa tamang lugar. Pagbubura ng nakasulat sa pisara pagkatapos ng talakayan. Pag-aayos ng mga upuan bago at matapos ang talakayan. Ano-ano ang mga gawaing nagpapakita ng pagkamaayos sa bahay at komunidad na kaya mo ring gawin sa paaralan? Halina't magbasa. Mula sa sitio, maayos patungo sa paaralang elementarya ng Kaunlaran. Kring, 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 kring. Recess na naman. Makakakita ulit ako ng mga kalat sa paligid. Balat ng candy dyan, bote ng tubig kung saan-saan. Dagdag pa ang mga pinagkainang plato na iniwan sa hapagkainan sa kantin. Nakapanlulumo, nakakalungkot, hindi ba nila alam na ang paisa-isang pagtapon ng bote ng tubig at bawat balat ng candy sa daan ay nakakadagdag sa mga sanhi ng pagbabaha? Napapanood ko sa TikTok si Benben. Hindi ko kilala pero hinahangaan ko siya. Lagi siyang tumitigil sa isang bangketa na baha ng tubig. Agad niyang kukunin ang mala-espada sa haba niyang gunting para sa pagpulot at pag-alis ng mga basura. Barado na naman ang kanal, laging wika ni Benben. Tubig lang ang nakikita, pero sa pansala ay mga basurang nakadikit na. Pagkaalis ng kalat at basurang nakadikit na sa bakal, pansala, tubig na naiwan sa kalsada ay aagos na sa tamang lagusan. Kring, 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 kring. Ikalawang tunog ng recess bell sa aming eskwelahan. Tapos na pala ang recess, parang ako'y nanaginip lang. Tila ito'y pumukaw para ako'y sumali sa mga proyektong nagtataguyod ng kalinisan para sa kapaligiran. Ano-ano ang mga naalala ni Miko sa kanyang pagkatulala? Ano ang mensahe ng kwento? Mayroon ka din bang kayang gawin na katulad ni Benben?
Sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng mga sulok sa ating silid-aralan, kaya ba itong panatilihin ng nag-iisang tao lang? Bakit oo? Bakit hindi? Ano-ano ang mga gampanin o gawain na kinakailangan ang pagtutulungan? Ano-ano ang mga pamamaraan na nagpapakita o nagpapamalas ng pagtutulungan? Bakit mahalaga ang pagsunod sa mga alituntunin at tagubilin sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran? Sa puntong ito, ipinapagyaman na natin ang pag-unawa ng kalinisan at pagiging maayos sa bahay ay may kaugnayan sa kapaligiran. Kung ano ang mga bagay na naisasagawa natin sa bahay ay maaari din nating gawin para sa kapaligiran. Mga pangakong gawain at gampanin, lagi kong gagawin. Isulat sa bawat daliri ng nakaguhit na kamay sa malinis na papel ang iyong pangakong gampanin para mapanatili ang kalinisan sa bahay, komunidad at kapaligiran. Ang lahat ng ating tinalakay mula noong nakaraang linggo ay nagpapaunlad ng ating pag-unawa sa ugnayan ng kalinisan sa bahay, komunidad, paaralan at kapaligiran. Habang nililinang nito ang pagkamaayos sa sarili, kinakailangan din ang mapagpasyang pagpili o decisive choice na isasagawa natin ang ating mga gampanin, tungkulin at pangagawain. Suriin ang mga sumusunod na sitwasyon. Ano ang iyong palagay o reaksyon sa bawat bilang? Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. J. Dapat itong ginagawa sa bawat isa. L. Hindi ito gagawin dahil nakasasama ito. Pagtatapon ng balat ng candy sa kung saan-saan. L. Pagliligpit ng pinagkainan sa kantin. J. Pagdudura sa lansangan. L. Pagtatapon ng papel sa kanal. L. Tumutulong sa paglinis ng silid-aralan. J. Ibinabalik ang aklat sa pinagkuhanan. J. Pagbubuhos sa kubeta pagkatapos gamitin. J. Pagtatakip sa mga basurahan. J. Pagpapagpag ng sapatos bago pumasok sa bahay o silid-aralan. J. Sumasali sa mga gawaing pangkapaligiran katulad ng tree planting o cleanup drive. J. Gumupit o gumuhit ng hindi bababa sa 3 mga larawan na nagpapakita ng pagpapanatili ng kaayusan ng kapaligiran, bahay, paaralan at pamayanan. Ika-4 na araw. Sa araw na ito, bibigyang pansin at tiin natin ang paglinang ng pagkamaayos na nalilinang sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin at tagubilin ng pamilya sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa bahay, paaralan, komunidad at kapaligiran. Sa pagtampok ng mga gawain sa mga nagdaang araw na may kinalaman sa pagkamaayos o orderliness, paano nyo pinipili ang mga gawaing kaya nyong gawin? Bakit isinasagawa ang mga alituntunin at tagubilin na natutuhan sa pamilya upang mapanatili ang kalinisan? Lagyan ng check ang mga araw na nagpapanatili mong maayos at malinis ang iyong itinakdang espasyo. Kanina, itinampok natin na naging matagumpay ang bawat grupo sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa mga naitalagang sulok ng silid-aralan dahil sila ay sumusunod sa mga tagubilin at alituntunin. Sa pagkakataong ito, ating paunlarin kung paano natin naisagawa ng matagumpay ang ating mga gawain.
Ano-ano ang mga ginawa ng bawat grupo para mapanatili ang kalinisan at kaayusan? Bakit mahalaga na sumunod sa mga tagubilin at alituntunin ng pamilya sa paaralan? Ano-ano ang mga ginawa ng bawat grupo para mapanatili ang kalinisan at kaayusan? Maaaring nagkaroon ng pagtatalaga ng gawain ang bawat kasapi ng grupo. Maaaring magkaroon ng pagpaplano ang bawat grupo sa paghubog ng kanilang kilos at kasanayan. Ang mga pagtatalaga sa bawat kasapi ay maaaring magkakaibang gawain, takdang oras o araw ng pagmamasid, tulong-tulong sa lahat ng pagkakataon, pagsunod sa mga tagubilin at alituntunin. Sa puntong ito, natukoy na natin ang napakaraming mga gawain na nagpapanatili ng kalinisan mula sa bahay, sa komunidad at sa paaralan para sa buong kapaligiran. Napagtanto natin na ang lahat ng mga gawain ito ay ating maisa sa katuparan kung tayo mismo ay sumusunod sa mga tagubilin at alituntunin upang maipamalas ang ating pagkamaayos sa sarili. Panunumpa para sa pagkamaayos sa sarili. Isulat ang mga sumusunod sa sagutang papel. Puna ng patlang sa pamamagitan ng pagsaad ng iyong panunumpa sa tungkulin, gampanin o gawain na iyong isa sa katuparan sa lahat ng pagkakataon. Sa aming bahay, ako ay. Sa aming paaralan, ako ay. Sa aming komunidad, ako ay. Para sa ating kapaligiran, ako ay. Para sa aking sarili, ako ay. Sa puntong ito, nabigyan natin ng halaga at napagtibay ang ugnayan ng pagsunod sa mga tagubilin at alituntunin upang mapanatiling malinis ang bahay at maayos na kapaligiran. At ang ugnayan nito ay nakikita nating nakaugat sa pagkamaayos sa sarili. Ang pagkamaayos sa sarili ay atin pang malininang kung masisiguro natin na tayo ay magiging responsable kahit sa mga simpleng gawain. Laging tutupad sa mga nakatakdang mga gawain. Ang pagsasakatuparan ng mga gawain ay pwede ding planuhin o pagplanuhan. Sa inyong sagutang papel, lagyan ng X ang bilang na hindi ginagawa. Iguhit ang dami ng bilang na naaayon sa bawat item. Pagtatapon ng balat ng candy kung saan-saan. Pagliligpit ng pinagkainan sa kantin. Pagdudura sa lansangan. Pagtatapon ng papel sa kanal. Tumutulong sa paglinis ng silid-aralan. Ibinabalik ang aklat sa pinagkuhanan. Pagbubuhos sa kubeta pagkatapos gamitin. Pagtatakip sa mga basurahan. Pagpapagpag ng sapatos bago pumasok sa bahay o silid-aralan. Sumasali sa mga gawaing pangkapaligiran katulad ng tree planting o cleanup drive.